Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Pastor. Sa araw na ito ng Miyerkules, sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, nagpapatuloy tayo sa pagninilay tungkol sa pamamaalam ni San Pablo sa komunidad na kanyang pinaglingkuran at sa pamamaalam ni Jesus sa mga alagad bago siya tuluyang umakyat sa langit. Napakagandang pagnilayan ang mga pamamaalam na ito sapagkat dito makikita natin kung papaanong paglilingkod ang ipinamalas ni Pablo sa mga komunidad na kanyang pinaglingkuran. Sinasabi niya sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, kailanman hindi siya naging pabigat sa mga komunidad na kanyang pinaglingkuran. Naghanap buhay siya at ang kanyang naging trabaho ay ang paggawa ng mga tolda. At doon sa gawain na yon, siya ay kumikita para sa kanyang sarili at para na rin sa kanyang mga kasama. At sinabi pa niya, mas higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Para kay Pablo sa kanyang ministeryo, sinikap niya na maging karapat-dapat sa harap ng Diyos sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ipinahayag niya itong kanyang misyon hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kaya nga nung siya'y namamaalam at sinasabi niyang maaaring hindi na siya makabalik sa kanilang mga komunidad, halos nag-iyakan ang mga tao at hindi nila halos matanggap itong sinasabing ito ni Pablo. Pero ganoon pa man, kinakailangan nilang tanggapin ito sapagkat ayon na rin kay Pablo, ito ang kalooban ng Diyos. Sa Ebanghelyo, napakaganda ang panalangin na ating narinig mula sa ating Panginoon para sa kanyang mga alagad at para na rin sa mga susunod sa kanila. Ipinapanalangin ko sila sa iyo, Ama, na sila nawa ay maging isa kung papaanong tayo ay iisa. Walang ibang pinangarap at ginustong mangyari si Jesus na Panginoon at Diyos, kundi pag-isahin ang lahat patungo sa Ama. At ginagawa niya ang lahat ng kanyang magagawa para makamit ang pagkakaisa sa komunidad at sa kabuuan ng simbahan. Pero ganun pa man, talagang naiipit si Jesus na bagamat Diyos at makapangyarihan kapag ang naging desisyon ng tao ay hindi. Ayoko. Ganyan ang sinasabi dito. Ang kanyang mga alagad ay inalagaang mabuti ng ating Panginoon at wala isa man sa kanila ang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan. At alam natin kung sino ang tinutukoy dito, si Judas Iscariote. Bagamat pinili at tinawag, gumawa ng desisyon na pangsarili lamang. Hindi kinilala ang kapangyarihan ni Jesus na magpatawad at magmahal. Kaya kung meron mang napahiwalay at napahamak sa mga alagad, ang sabi ng ating Panginoon, iyon ay ang taong siya na rin ang humanap ng sarili niyang kapahamakan. Walang ibang ninanais ang Diyos, kundi ang tayo ay maibalik
sa kanyang kawan at pagkatapos ng buhay sa mundong ito, tayo ay makabalik sa piling ng Ama. At mangyayari lamang yon kung patuloy tayong makikiisa, kung patuloy na tayo ay gagawa ng mga bagay na inaasahan ng Diyos sa atin. At ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyayang ito. Amen.